Amen. Sa pumapagpalang hapon muli sa bawat isa at Happy New Year po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay nagkasama-sama muli dito po sa Daily Devotion, ang mga salita ng buhay. Preacher Beck po muli inyong kapiling, kumusta po kayo? Kumusta po ang pag-celebrate nyo ng bagong taon? At nawa ito pong unang biyernes ng taong 2026, tayo po ay nasa tamang lugar, tamang gawain. Ito po ang pagtunghay dito po sa ating salita ng buhay. Bago po tayo tumalakay muli ng mensahe ngayong hapon, hayaan niyo po na salamatan natin, nagbigay po ng tamang bilang, ang special number po ngayong hapon, ang awitin. Ngayon po iudyat na pasimula po ng ating pag-aaral. At mga may karawan, muli gusto po nating batiin yung mga mag-celebrate kanilang karawan December 30, si Ate Grace de la Cuesta, kasabay po niya Tatay Eddie, at pati si Kuya Jonathan Katuno. Then January 1, nagbukas po ng taon, birthday po ni Ate Heidi. Happy birthday si Ate Heidi. Then January 3, ang ating Ate Bioli, kasabay po niya si Kuya Ato. At sa may anniversary, December 30, pagbati po muli kay Preacher Sir at kay Ate Ali. So sa amang lugar po kayo nandun ngayon, samahan niyo po ako sa pag-aaral, at ang ating pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng mga awit, Psalm chapter 136. Mahaba-haba po ito, verse 1 to verse 26. So sundan niyo po ako ng pagbasa. Kung may hawak po kayo ng Bible, maganda po, huwag niyong bitiwan yan at inyo pong sundan, dahil ito po yung magpapaalala sa atin. Yung po yung mensahe natin ng pagpapaalala po ng kagandahang loob ng Panginoon sa ginawa niya sa atin ng buong taong 2025. Sundan niyo po ako ng pagbasa mula verse 1 hanggang verse 26. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. To Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endureth forever. To Him that stretcheth out the earth above the waters, for His mercy endureth forever. To Him that made great lights, for His mercy endureth forever. To the sun to rule by day, for His mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for His mercy endureth forever. To Him that smote Egypt in their firstborn, for His mercy endureth forever. And brought out Israel from among them, for His mercy endureth forever. With a strong hand and with a stretched out arm, for His mercy endureth forever. To Him which divided the Red Sea into parts, for His mercy endureth forever. And made Israel to pass through the midst of it, for His mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for His mercy endureth forever. To Him which led His people through the wilderness, for His mercy endureth forever. To Him which smote great kings, for His mercy endureth forever, and slew famous kings, for His mercy endureth forever. Sihon king of the Amorites, for His mercy endureth forever, and Og the king of Bashan, for His mercy endureth forever, and gave their land for an heritage, for His mercy endureth forever. Even an heritage unto Israel His servant, for His mercy endureth forever. Who remembered us in our lost state, for His mercy endureth forever. And hath redeemed us from our enemies, for His mercy endureth forever. Who giveth food to all flesh, for His mercy endureth forever. O give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. Panginoon, patubayan mo po kami sa hapon ito sa pag-aaral ng iyong salita. Pangunahan mo kami at puspusin mo ng Banal na Espiritu, kapuspusan Panginoon ng Santo Espiritu ang mangyari, Panginoon, ngayong hapon. Tulungan mo ang iyong mensahero. Tulungan mo, Panginoon, ang mga nakikinig, mga nanonood. Nawa, Panginoon, Ikaw ang mahayag, Ikaw ang mataas. Kadakilaan mo, kagandahang loob mo, Panginoon, patuloy naming pasalamatan at papurihan ka. Takpan mo po kami ng iyong dugo at kausapin mo ang bawat isa. Lord, sa iyo namin tinitiwala ang hapon ito sa aming pag-aaral sa pangalan po lamang ng anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. So, hindi niyo pong mapapansin, ito pong ating binasa
ay binubuo po ng 26 na phrases o 26 na talata na punong-puno po ng pagpapasalamat at praising. Ito po yung special psalm, Psalm 136. Sa Jewish tradition nga po, ito tinatawag na Great Hallel or Great Psalm of Praise. Ibig sabihin, doon po sa 26 verses na ating binasa, hindi nyo po napansin na bawat talata, nandun po binabanggit yung salitang for His mercy endureth forever. Nawa manamnam po natin yan, na ating pong ma-digest ang husto. Yung salita pong sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Imagine niyo po, 26 na beses na binanggit. So ito po may susulat lang po ng tao, ng psalmist, na totoo pong naranasan niya ang kagandahang loob ng Panginoon. Na sa kabila po ng ups and downs sa kanyang buhay, ganoon din po, hinahamon tayo ngayong hapon, pinapaalalahanan po tayo ngayong hapon, challenge po tayo ngayong hapon, na kung meron mang mga pagkakataon na tayo nang hina o nakakalimutan natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon for the last year, ito pong 2025, nawa sa pag-umpisa po ng taon na itong 2026, una po nating ma-recognize at una po nating mapasalamatan ay ang Panginoon sa kanyang kabutihan, ang po sa kanyang kagandahang loob, na sa kabila po ng pagiging unfaithful natin, siya po'y nananatiling tapat at nananatiling lumilingap sa atin. Kung dumarating po ang time ng kalumbayan, kapag tayo po'y nasa church, nasa worship service, na parang tila baga parang nasa funeral o nasa lamay, so iwaksina po natin yan, mga bagay na naging failures natin, at atin pong umpisahan ang taon na ito. Napakaraming reasons po para tayo maging excited sa Panginoon. Napakaraming reasons po to praise Him. At ito pong talata, ito pong ating pag-aaral na magpapaalala. Ano po, medyo mahaba, konti, pero tingnan po natin sa mabilis na kaparaanan ay ating pong madiscuss, matalakay ang mensahe. Po, medyo maingay, New Year pa. Mga motor na i-express ng pagsalubong ng taon. Kahit mga motor paputok, anyway, maintindihan po natin. Kung may ingay po kayo nare-receive o nadidinig, bagong taon naman. Po, ang title po natin pag-aaral ngayong hapon ay pinagmagatan po natin Never-Ending Praise for God's Never-Ending Mercy. Dito pa lang po sa title ay nagpapakita na kung ano po yung dapat nating gawin bilang mga tinubos ng Panginoon, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, na isang bagay hindi po dapat mawala sa atin, and that is to praise Him, to thank Him and to praise Him. Bakit? Dahil po doon sa never-ending mercy ng Diyos, yung hindi natatapos, walang hanggang kagandahang loob ng Panginoon. Tatlong bagay po ang ating tatalakayan. Una po, the call of praise. Mayroon pong panawagan upang tayo po ay magpuri sa Panginoon. Dalawang reasons, because of the goodness of God and because of the greatness of God. Yung po yung dahilan, mga dahilan why we need to praise. So ito po yung panawagan. The call to praise, una po yung goodness of God, makikita po natin dun sa verse 1, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Meron po bang mga bagay na hindi niyo dapat ipagpasalamat sa Panginoon itong taong 2025 at hanggang dito sa second day ng 2026? Kayo na po makasasagot. Alam ko po na walang magsasabi sa inyo na walang bagay na hindi dapat pasalamatan ng Panginoon. Napakaraming bagay. Because of the goodness of God. Because doon sa mga bagay na ginawa niya sa atin. Hindi lang po sa kanyang goodness, pangalawa po, sa kanyang greatness. Alam niyo yung goodness na yan, tinutukoy dito sa verse 1. Kumbaga sa Old Testament po yan. Sa New Testament, ang equivalent po niyan ay God
God's grace. Kung sa Old Testament, binanggit po dito sa Psalm chapter 136 yung goodness of God. Ang equivalent po niya sa ating kapanahunan is God's goodness is God's grace. Dito po sa New Testament na ating pong kinatatayuan ngayon. So, ito po ay dapat mag-udyok sa atin upang ipapurihan natin ang Panginoon. So, unang reason po, the goodness of God. Pangalawa po, yung greatness of God. Nasa verses 2 and 3. Sabi po doon, "O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever." Tinutukoy po dyan yung deity ng Panginoon, yung kanyang pagka-Diyos. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Kasi po sa panahon ngayon, ang dami na pong mga ginagawang Diyos-Diyosa ng tao. Hindi ko po lang tinutukoy yung mga rebulto o yung mga inanyo ang mga imahe, pero yung umuagaw ng panahon natin, yung umaagaw ng oras natin, yung inuuna natin sa buhay natin, ay maaaring yan na nagiging Diyos-Diyosan. Pero tandaan po natin, ang pagiging Diyos, ang pagka-Diyos, tunay na Diyos, He alone is our God. He alone is God. So, wag po nating ituon ang ating panahon, oras, at yung pinaglalaanan natin ng ating buhay ay yung mga bagay na umaagaw, mga bagay na nasa sanlibutan. So, sabi nga po doon sa Psalm 115, verses 3 to 8, so hindi ko na po para basahin for the sake of time, tinukoy po doon yung mga Diyos-Diyosan. May mata na hindi nakakita, may tenga na hindi nakadidinig, may ilong na hindi nakaamoy, may bibig na hindi nagsasalita, may kamay na hindi may galaw, may paa na hindi naiakbang. So yun po'y tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan na nilikha ng tao. Pero ang tayo po ay merong great God at ang kanyang pagka-Diyos, hindi po natin dapat nakakalimutan. Nandun din po yung kanyang dominion. Una, hindi lang po yung kanyang deity, ang kanyang pagka-Diyos, yung kanya din pong dominion, kapangyarihan. Ang Diyos natin po yung makapangyarihang Diyos. So please tinukoy dyan po sa verse 3, "Oh, give thanks to the Lord of Lords, for His mercy endureth forever." So, verse 4, tuloy ko na rin po. "To Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever." O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Tinukoy po doon ng hindi lang po God of gods, kundi Lord of Lords, Panginoon na mga Panginoon. Meron tayong mga pinaglilingkuran, tinatawag niyong Lord o Amo, pero sabi nga po, ang Diyos natin, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan. Saklaw po tayo ng kanyang kapangyarihan. Hindi lang po siya Diyos, but He is not only God, but He is the Lord of all. Tandaan po natin. Ito po yung napakahalaga. At someday, doon po sa ngayon po may mga katuruan na sinasabi hindi naman siya tunay na Diyos o mighty God lang siya. God alone. He is the Almighty God. At pagdating po doon sa Revelation, chapter 17, verse 14, hindi na po rin para i-discuss ito, doon po ay i-declare at binanggit po doon that He is the Lord of Lords. So, mapalad po tayo dahil ito pong ating pinatutungkulan ng praise, ng papuri, ay tunay na Diyos. He is the God of God and He is God of gods and He is the Lord of Lords. Yung pong kanyang pagka-Diyos, yung pong kanyang kapangyarihan, ito po yung napakahalaga na ating pong palaging tatandaan. Pangalawang bagay po, hindi lang po the call of praise, ito po yung mga causes. Pangalawang bagay, the causes to praise. Bakit po natin magandang malaman yung mga dahilan? From verses 4 to 9. So mabilisan lang po ito dahil nabasa na po natin kanina. At naway wag po kayong mainip. Ito po'y paalala sa atin. Para itong ating taong 2026 ay nandun po tayo sa right track. Huwag mawalay, huwag tayong ma-sidetrack, huwag tayong malibang sa mga bagay na aagaw ng atensyon natin sa Panginoon. Unang bagay po, bakit ang dahilan? Una po sa mga dahilan? Because He is the Lord
who created all things. Verses 4 to 9. Doon po natin makikita sa verse 4 yung kanyang personal uniqueness. God's personal uniqueness. He is unique. To Him who alone doeth great wonders. Yan po sabi ng verse 4. Sa Kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan. Meron lamang pong isang Diyos. There is only one God who does the miraculous things, na kung saan magiging para sa atin. Matuturing po nating kagila-gilala. Sa Kanyang gumagawang mag-isa. Sabi niya, mag-isa ng mga kagila-gilala. Verses 5 to 9. Bilisan ko po ang pagbasa at hindi ko na po babasahin yung for His mercy endureth forever dahil bawat praise po dito, kasunod palagi yan. Nandito po yung description. Hindi lang yung pagiging unique niya na gumagawa pong mag-isa ng iba't ibang kababalaghan. Ibig sabihin, miraculous ways, miraculous things. Eto, pagtingin nyo sa langit, pagtingin nyo sa kalawakan, how God created the universe. Ito po yung God's perfect universe. Hindi lang po yung kanyang personal uniqueness. Dito po sa verses 5 and 9, yung God's perfect universe. To Him that by wisdom made all heavens. Verse 5 po yan. Verse 6, to Him that stretched out the earth above the waters. To Him that made great lights. Ano po itong great lights? Sabi sa verse 8, the sun to rule by day, the moon and stars to rule by night. Hindi po ba ito'y pagpapakita na yung pong creation ng Panginoon ay kamangha-mangha na hindi po natin pwedeng paniwalaan yung sinasabing Big Bang Theory na theory of evolution na sabay creation pa lang ng Panginoon. Hayag na hayag po dito. Imagine nyo, Psalm 136, sinabi, dinescribe ulit how God created, how God perfected the universe. Kaya tama lang po sabihin, for His mercy endureth forever. So, hindi lang po yun sa creation that the Lord created all things. Pangalawang bagay po, He controls all things. God controls all things. The Lord controls all things from verses 10 to 24. Alam niyo po, babasahin ko lang ito just to remind us kung ano po yung ginawa sa Israel. Hindi ko mo Israel sabihin, hindi naman kami Israelita hindi naman tayo Israelita. Pero alam niyo po, unknowingly, maaaring yung ginawa po niya sa Israel, this is from verse 10, hanggang sa mga susunod pong verses hanggang verse 15. Ito po yung maaaring may ginawa sa atin ng Panginoon na hindi natin namalayan o kaya parang ganun lang na hindi natin na-recognize, hindi natin napasalamatan ng Panginoon. Una pong ginawa sa Israel, from verse 10 to 15, He delivers His people. Kanyang iniligtas. Una, sa pamamagitan ng sa verse 10, sabi po niya, by striking the enemy. He struck the enemy. To Him that smote Egypt in their firstborn. Una po, ayaw i-release ni Pharaoh ang mga Israelita kasi nga captive sila. Pero kailangan na nilang lisanin ng Egypt para tunguhin ang promised land. So, dahil ayaw silang release, so ano sabi? He struck the enemy. Bukod po doon sa 10 plagues, He struck the enemy. Sabi niya, to Him that smote Egypt in their firstborn. Hindi po ng Diyos. Kinanti ng Diyos sa pamamagitan kanyang sumakit. Sa kanya na sumakit sa Ehipto ang kanilang mga pangay. Binigyan niya ng sakit, binigyan niya ng pigati sa pamamagitan ng pag-strike doon sa mga panganay. Pangalawa po, hindi lang He struck the enemy, He saved His people. Sa verse 11 and 12, and brought out Israel from among them. Ang Egypt po, napakalaking bansa niya, malakas na bansa. Pero kailangan po silang marilis ang Israel para matupad po ang pangako ng Panginoon to give at marating po nila yung promised land. Then verse 12, with a strong hand and with a stretched out arm. Kita nyo how He saved His people. Pinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihang kalakasan, not only to strike the enemy but also to save His people. At ang pangatlo po, verses 13 and 14, binanggit din po dito, hayag na hayag po dito, aware na aware po tayo, yung crossing the Red Sea,
verses 13 and 14, He separated His people. Iniwalay na niya ang bansang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng pagdaan nila doon po sa dagat ng Red Sea. To Him which divided the Red Sea into parts, verse 13 po yan, and verse 14, and made Israel to pass through the midst of it. So imagine yan, di ba? Yun yung sinasabi ko palagi, paano mangyayari yan na sila'y dumaan doon sa tuyong daan na yun ay babad sa tubig, dagat nga eh. Paano mangyayaring nahati yun, hinati ng Panginoon, and then dumaan sila sa tuyong lupa. So yan ay sa kapangyarihan ng Panginoon, how the Lord control all things. So hindi lang, at doon po natin makikita yung description, yung difference sa panahon po natin. That's why sinabi po natin, He separated His people. Yung difference po ng people of God against the lost, the people of this lost world. Kung kay Kristiyano, pakita mo kay Kristiyano, tao ng Diyos. Kung ikay na madi-differentiate sa mga unbelievers, merong distinction dapat na tayo nakikita bilang mga mananampalataya ng Panginoon at nahalata nila na itong tao nito ay Kristiyano. So mahalaga po yung pag-separate ng Panginoon bilang kanyang God's chosen people, hiniwalay niya doon po sa bansang kanilang pinagkaalipinan, ang Ehipto. Then pangapat po, verse 15, hindi lang niya na-instruct ang enemy, hindi lang niya niligtas ang kanyang tao, ang kanyang sambayanan. He struck the enemy, He saved His people, He separated His people. Panglima po, He slew the enemy. Talagang kanyang in-overthrow, sabi po sa verse 15. He overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea. So ibig sabihin, kanina sinabi po, ang Egypt was a very powerful nation, but Egypt was overthrown that day. No, yung army ni Pharaoh, maging si Pharaoh, he was overthrown dahil kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon. He slew the enemy. Imagine nyo, hinahabol sila. No? And then, doon sa Red Sea, doon sila nalipol ang mga armies ni Pharaoh. So, hindi lang po He delivers His people. Pangalawa po, He directs His people. Nasa verse 16 to 22. Medyo mahaba. Sana huwag kayong malito. At ang maganda po nito, maging paalala lang, sundan nyo po yung mga verses. Paano po niya dinirect? Paano po niya dinirect ang kanyang tao? Sa verses 16, He directed His people, una, in all their ways, nandun po sa verse 16, at pangalawa, in all their wars. Hindi ho wars, war, yung giyera, yung kanilang pakikipagdigma. So, dinirect ng Panginoon ang kanyang bayan sa lahat ng, basahin natin ang verse 16, to Him which led His people through the wilderness. Alam niyo, ang hirap pagkataso nilang mag-cross doon sa Red Sea, mahirap po yung kanilang naranasan doon sa wilderness. But God provided all their food, protection, yung provision and protection ng Panginoon, hayag na hayag. Nandun po sa wilderness yung pillar of cloud by day and pillar of fire by night. So, may liwanag sa gabi, at sila'y yung kulimlim na dinadala ng cloud sa araw. So, protection ng Panginoon. So, God directs His people in all their ways and in all their war. Pakikipagdigma. Verse 17 to 22. To Him which smote great kings and slew famous kings, Sihon, kings of the Amorites, and Og, the king of Bashan, and the great land for an heritage, even an heritage unto Israel, His servant. Doon po sa Book of Joshua, yung team po natin sa camp, kung babasahin niyo po yung buong Book of Joshua, makikita niyo po na maraming mga resistance sa pagpasok ng Israel doon sa Promised Land. Ang mga hari talagang, siyempre, madidisplay sila eh. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Sa pakikidigma ng Israel, hindi sila iniwan, hindi sila pinabayaan. At inisa-isa po dito from verse 17 to 22 kung paano sila nilipol ng Panginoon. Yung mga famous kings, yung mga kilalang mga hari ay hindi na spare dahil po
sa pamumuno ng Panginoon. So, ito po yung nagpapaalala sa atin na ang lingkod ng Diyos, that the child of God will never go in battle alone. Ito pong pagtatagumpay ng Israel, hindi nila nagawa yun dahil sa sarili nilang galing, dahil sa mahusay nilang leader, si Moses, si Joshua. Hindi po, dahil dahil kasama nila ang Panginoon. Ganon din po tayo. Ang pangako sa atin ng Panginoon, child of God, the children of God will never go to battle alone. God is with us. So, hindi lang po He directs His people, hindi lang po He delivers His people, pagpapakita that the Lord controls all things. Pangatlo po, He defends His people. Nandun po sa verse 23 hanggang verse 25. Kanyang ipinagtanggol. Verse 23 po, who remembered us in our low state. Nasa kababaan po ng kalagayan natin, doon sa low state natin. Paglupasay po tayo, pag tayo po'y lupagi, sabi nga ng mga Batanggenyo, kami mga Batanggenyo. Paglupagi ka na sa problema, God remembers us. At dito, yun yung punto na tayo ipagtatanggol ng Panginoon. Yan nasabi, na siyang umaalala sa atin sa ating mababang kalagayan. Kaya doon po sa time that when we fall, sa problema, God will never forget us. Lalo na po tayong mga naglilingkod sa Kanya. Then hindi lang po He remembers us, He remembers them, He rescues them. Kanyang ni-rescue ang Kanyang bayan. Verse 24, and hath redeemed us from our enemies. At iniligtas tayo sa ating mga kaaway. Yun po yung description kanina sa ating binasa. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon, pinagtanggol sila, sinamahan sila sa battle. Ngayon po sa ating kapanahunan, sa ating kalagayan, meron po tayong battle. At ang kaaway po natin, walang iba kundi ang kasalanan. Yan po yung sin, kaaway natin yan. But God, tandaan po natin, will rescue us. Kung tayo po'y mananatiling tapat sa Kanya. At tayo po'y nakatuon ng pansin po natin sa Kanya. When trouble comes, alam naman ho natin, the enemies multiply. But God is always with us. God does not forsake His own. God does not forsake all of us. Verse 25, He refreshes them. Ni-refresh po niya. Paano po? Sa paanong paraan? By giving food to all flesh. Yung po yung sabi ng verse 25. Alam po, ulitin ko, hindi ko na ho inuulit yung for His mercy endureth forever. Kinukuha ko lang po yung unang bahagi ng bawat verse. Sabi po doon sa verse 25, who giveth food to all flesh. Siya'y nagbigay ng pagkain sa lahat ng kinapal. Ito po yung during the time of wilderness, sila po yung nagtatravel. May pillar of cloud, pillar of fire. Pero yung food, paano yung food? Paano yung tubig? Paano yung mga kanilang kasuotan? Paano yung protection nila sa mga animals? Sa mga papanganib na living things doon. So, ito po'y, at yung provision nila, importante yung provision tayo pag wala tayong mainom. Wala tayong pampaligo, kumbaga, nawawala tayo sa sarili natin, uncomfortable tayo. At napaka-importante ng tubig. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Pinrovide ng Panginoon yung mana, kanilang pagkain, pinrovide ng kanilang food. So, He refreshes them. Yun po yung sinasabi sa verse 25. So, hindi lamang po, ito po yung mga reason. Hindi lang po the call of praise, the causes to praise. Inisa-isa po natin yan from verse 4 hanggang verse 25. At yung panghuli po, pangatlo, the continuity of praise. Hindi po dapat matapos doon. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya ako nga po sa title natin, Never-Ending Praise for God's Never-Ending Mercy. Yun lang po, matandaan natin. Kaya dito sa verse 26, oh, give thanks unto God of heaven, for His mercy endureth forever. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Handaan po natin, as long as that God is there, there will be a reason. Meron po tayong good reason
and valid reason to praise His great name. Ang praising po ay hindi dapat natatapos. The continuity of praise, the continuation of praise must go on hanggang sa next generation natin, at yun po yung papaalala natin sa ating mga mahal sa buhay, mga susunod sa atin. To praise Him is not only during good time. Hindi lang dapat kapag maganda ang kalagayan natin. That when everything is in order, kung may karamdaman man o wala, kung may pinagdadaanan man o wala, kung nasa kasalatan man o nasa kasaganahan, o anumang kalagayan po natin, ang pasasalamat at ang pagpupuri sa Panginoon ay dapat sa Kanya natin ilaan. Yung pong past, present, and future will not end His mercy. Dahil nga walang hanggang kagandahang loob. Yung storms of life will not end His mercy. Kung malayo man tayo sa mahal natin sa buhay, the distance from our loved ones will not end His mercy. Tandaan po natin, God's never-ending mercy should not make us to be merciful to others, and God's never-ending mercy should make us to be helpful also to others. Ano ba yung ulo ko sinabi? God's never-ending mercy should make us to be merciful to others, na maging maganda din ang loob natin. Express natin yung kagandahang loob sa iba, at express din natin yung pagiging matulungin po natin sa iba. Why? Because we are serving a great God. And God deserves to demand. God can demand, and God deserves our thankfulness, our gratefulness, and our praise. Kaya nga po mga minamahal, dito po sa ating pag-aaral, let us give thanks to the God of heaven. Tandaan po natin, ang challenge po sa bawat isa, we should express, we should give a never-ending praise for God's never-ending mercy. Yun lang muna po ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na binigay po sa amin. Panginoon, sa limitasyon ng oras, hindi ko po alam ang puso ng mga nakinig. Panginoon, sa ako tinitiwala ang paalalang ito, ang kabutihan mo sa amin, Panginoon, kagandang loob mo, O Lord, dakila ka. Pinupuri ka namin. Nawa, hindi matatapos dito. Patuloy ka namin pasalamatan at papurihan sa kamamang bagay na ginawa mo sa amin taong 2025, at muli kiniklaim na namin, Panginoon, ang paggabay mo sa panguna mo sa amin ngayong 2026. I-bless mo, Panginoon, mga nakinig, mga nanood. Patuloy yung pagpalain, Panginoon, ng ministry, ang SNB. Sa iyo namin tinitiwala, Panginoon, lahat sa pangalan po lamang anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tingat po kayo lahat.